Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Ibinulgar nga at isiwalat ang matinding corruption na nangyayari sa BIR. Dito nga natin makikita na talagang wala ng matitino na opisyalis sa bansang Pilipinas na niluklok ni Lisa Smug at nikuting ng norte sa ating mga government official. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang madali na nga silang mangulimbat ng kaban ng bayan at napapahirapan na talaga ang taong bayan. Hindi nga nakikita ng mga walang internet connection ito dahil hindi naman lahat ng nasa bansang Pilipinas ay talagang meron ng internet at mga wifi na talagang nakikita at napapakinggan nila ang mga kabalbalan ng mga korap na opisyalis na ito dahil ang mga bias media ay hindi nga pinapalabas at nababayaran na rin sila at talagang nabibilog ang ulo ng ating mga kababayan na talagang walang wifi at hindi makapanood ng totoong balita dahil kung titingnan natin ang mga bias media ay puros mabubuti ang kanilang ibinabalita at talagang si Vice President Sara Duterte lamang ang kanilang binabanatan tungkol di umano sa confidential fund at sa mga pangako ni Kuting ng Norte sa mga senior citizen. Matutupad kaya ito or ibubulsa na naman ng mga pulpolitiko at ganib sa mga pera ng kaban ng bayan? Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Natin itong ipinagmamayabang ng Pangulong Marcos na bagong Pilipinas. Then specifically sa isang agency, ang Bureau of Internal Revenue. Nako, may nadiskubrihan ko na korupsyon. Dati naman yan. Kahit sinong presidente, nandyan na yung image ng BIR na corrupt. O Pera de los Buenos, ha. Kailang as an agency, panahon pa ni Tatay Digong yan, tinatarget niya BIR. Okay. So, kumusta naman itong bagong Pilipinas movement ng Pangulong Marcos? Ano bang ginagawa niya para malinisan ang mga corrupt officials sa BIR? Nako, ito po ang napakasamang balita tungkol sa BIR. Ito po sa news. Na-publish na ito sa halos lahat ng mainstream media. Corrupt BIR? Look into the low salary of collectors, senators say. Napag-alaman noong October 2 na budget deliberation ng BIR, nabigla ang ating mga senators dahil ang daming unfilled positions, permanent positions sa BIR, walang nakaupo. Bakit? Napakababa pala ang sweldo ng mga abogado, mga accountants na papasok sa BIR. Magkano? Abogado na ito, ha? Accountant. Narinig ko, mga pinakamahirap daw na board exam o bar exam, accountancy at saka law. Ang hirap daw niyan. So ito, nakapasar ka na. Magtratrabaho ka ngayon sa BIR. Magkano ang sweldo? Huwag kayong mabibigla. 27,000 pesos ang entry salary. Ano ba naman tayo? Parang naga-joke ang bagong Pilipinas movement na pinagmamalaki ng Pangulong Marcos. Palakpak naman dyan! Wow! Ikaw yung abogado o accountant. Ang anak ko, eldest daughter ko, accountant po.
Payag ka ba, happy ka magtrabaho sa BIR with 27,000 a month ang sweldo mo? Or ikaw, parents, grandparent, ang iyong anak o apo, malaman mo, pinaghirapan ninyo, ginastusan ninyo. Nung naging abogado na, accountant na, ang sweldo is 27,000 per month. Happy ba kayo? Kalokohan itong nangyayari sa BIR. Kaya sabi ng mga senador, "What are you doing, BIR?" Pinagalitan nila yung commissioner eh. Sino bang commissioner nila? Commissioner Romeo John Lumagi Jr. At inadmit naman ng commissioner na yan ang problema nila sa BIR. Okay, i-compare ko sa Philippine Army or sa Armed Forces. And maybe even sa police. I think parehas ang sweldo ng PNP at saka AFP. Ang isang private, high school graduate lang yan ha. Ang kanyang entry salary, basic, I think 29,000 something. Yes! Private, high school graduate, 29,000 plus allowances pa. Kaya ang net pay ng isang private sa Army or sa Armed Forces aabot ng 30,000. So ano ba itong ginagawa ng ating gobyerno? Ang BIR po, to me, it's a very important agency in government. Kasi kung happy ang mga BIR employees, ginagawa nila ang trabaho nila, maraming koleksyon, edi ang makikinabang buong bayan. Kung 27,000 lang ang sweldo mo, happy ka ba? Sure, it's not. Kung meron ng bribe, yun na. Nagsisimula na po ang korupsyon. Pag ganyan ang sitwasyon na hindi nila pangalagaan ang kanilang mga empleyado. Okay, kunting lecture lang sa amin sa Armed Forces of the Philippines. Nagdaan din kami yan, corrupt din kami noon. Kaya lang, dumating ang punto na nagkaroon ng AFP professionalism program. Pinag-aralan namin ang korupsyon. Paano namin ma-eradicate ang korupsyon? Ito, tandang-tanda ko pa. Mayroong corruption triangle. Parang fire. I-compare sa fire. You need 3 elements para makabuo ng apoy. Tanggalin mo ang isa, wala na. Ano yun? You need the material, yung combustible material. You need a spark, yung lighter o posporo. And you need oxygen. Pag tanggalin mo yung isa, example, walang hangin, walang oxygen, hindi ka makakabuo ng fire. O kaya wala kang lighter. May hangin nga, mayroon kang susunugin, wala ka namang lighter o posporo, hindi ka rin. So, ganun din po ang corruption. 3 ang corruption triangle. Ang number 1 is the person himself, yung empleyado, yung kanyang value system o yung kanyang puso. Kasi ang corruption nanggagaling sa puso ng tao. Next, opportunity ang tawag. Ano yung opportunity? Yung, example kami, kung na-detail na ako na commander sa isang area, there's now an opportunity for corruption. Kailan kung ordinaryong sundalo lang, private, sinong mag-bribe sa kanya? Wala. Only the commanders ang prone to corruption. Yun, opportunity. Then, pangatlo, yung kultura within that organization. Kaya kami po sa Armed Forces, naabutan ko yung kultura na, okay lang magnakaw, okay lang maging corrupt. Yun ang naabutan ko. Tapos, mga commanders namin, naabutan ko, prone sa corruption, nakita ko na gumagawa ng kalokohan. And then,
yung mga sundalo nung una, abusador, commander abusador, there's something wrong with the heart. So, tinutukan namin itong tatlong triangle, yung heart. Nagkaroon kami ng value sessions. Itinuro ang salita ng Diyos. Nung una po, yung sundalo, commander, ako, opisyal, maghawak ng Biblia, ang tingin nung una, bakla, bayot. But hindi na po ngayon. Maraming commanders ngayon, Bible-believing Christians. Hindi na kami nahihiya na maghawak ng Biblia. Marami na po tayong kasundaluhan, merong regular Bible study in every unit. Kaya unti-unti, nakukorek ang greediness o ang corrupt heart. Pinabago ng salita ng Diyos yung puso ng ating kasundaluhan. Then opportunity. Yung mga commanders na ilalagay, pinipili. Kasi once na piling-pili yung commander, kahit i-bribe ng kung sino yan, hindi siya madaling matukso. And then kultura, yan, naayos na namin. Ang AFP na ngayon, one of the most trusted agency in government. Naayos namin ang aming korupsyon. Okay? Hindi kami perfect, kailang ano na lang, minimal na lang ang korupsyon sa AFP. Punta tayo sa BIR. So, yung 27,000 pesos per month, yun na, nandun na sa opportunity. Dahil ako yung abogado, di pamilya ako o nangangailangan ako ng kwarta, napakababa yung sweldo ko at may nag-bribe, most likely matutukso ako. Ganun po yun. Kaya, I don't know kung anong gagawin ng Pangulo, anong gagawin ng BIR Commissioner, para naman yung bagong Pilipinas na pinagmabayabang ng Pangulo ay may sakatuparan na ang corruption sa BIR unti-unti mawawala na. But kung walang gagawin ng Pangulo, hanggang salita lang siya, hindi nila maayos itong 27,000 pesos na sweldo. Iwan ko na lang saan papunta itong bayan nating ito, saan papunta ang bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos. Planong ito, to create an inclusive and AIDS-friendly society. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. Inclusive. Ibig sabihin, lahat kasama. Okay? AIDS-friendly. Ibig sabihin, kahit senior ka na, ay inaasikaso ka pa rin. Yun ang naintindihan ko. Okay. How many senior citizens do we have in our country? According to data ng statistics, there are 9.2 million senior citizens. So halos 10% sa ating population. Okay. So ito po ang statement ng Chairman ng National Council for Senior Citizen, Franklin Quijano. Sabi niya, this time we realize that maybe we should count the blessings, we should look at senior citizens as vast reservoir of skills, expertise, knowledge, wisdom. Wow! Salamat naman, Chairman Franklin Quijano. Kaibigan Pito, dating mayor ng Iligan City. Kumusta na po kayo? Attorney Franklin Quijano. Okay, so all in all, itong planong ito, ang gusto niyang i-promote is financial security among senior citizens. Wow! Sige, himay-himayin na natin ha. Ano sa tingin nyo? Matutupad kaya yung 5-year plan na yan na financial security? Kasi totoo nga naman, maraming senior citizens ngayon na naghihirap. From time to time, ako, charity vlogger ako, nakafocus ako sa Talaandig na tribo. Kailan from time to time may nagte-text o nagme-message, humihingi ng tulong. Mga senior citizens, humihingi ng pambili ng gamot, nagpapatulong para sa renta ng kanilang tinitirhan at iba pang mga needs. Ako, senior citizen din ako.
Hindi naman lahat na humihingi sa akin, binibigyan ko ha. Kasi binabudget ko rin yung income sa YouTube. Kaya lang may napapadalhan ako. Okay? Nakakapagpadala dahil awang-awa ako sa kalagayan. Yung last niya nag-text last week, una, tumawag. Sabi ko, pwede ba mag-text na lang? Gumagawa ako ng vlog. Nag-text siya. Nako, I think taga Cebu. Senior na po ako, sir. Ganito, parang paaalisin na sila sa kanilang tinitiran dahil hindi makabayad ng upa. Then, napansin ko na I can sense yung urgency o yung talagang nangangailangan. Okay, give me your any GCash number at padalan kita ng 1,000 pesos. Yun lang, kaya kong may padala 1,000 pesos kada humingi. At least nakakatulong. Hirap na hirap ang mga senior citizens. Karamihan kasi senior citizens may mga maintenance na. So sa gamot pa lang, wala na. Okay. Di ba ang senior citizens may ayuda from government? Yung mga indigent kung hindi ako nagkakamali, 500 pesos per month. Tama ba ako? Tapos, merong batas na naipasa panahon pa ni Tatay Digong na nag-increase sa tulong maging 1,000 pesos. Supposed to be mag-start 2023. Kailan alam nyo? Wala. Hindi na ipatupad yung batas na ma-increase ang pension ng senior citizens. Yung 1,000 sana, ngayon hindi. Dahil walang. So, next year pa daw. So, with this alone, nakita ko, I'm not saying na sayang yung plano. Maganda yung plano. But, kailangan mo ng commitment. Yung may puso ba, may malasakit para maisa katuparan. Kasi, plano lang yan eh. Batas nga. Ayun, batas mandating government to increase the pension magiging 1,000, hindi pa napaipatupad. How much more itong plano, 5-year, na pinagmamalaki ng bagong Pilipinas ni PBBM, 5-year plan para tulungan ang mga senior citizens magkaroon ng financial security. Ambot na lang sa Bisaya. Ambot, aywan ko. Baka maitulad na naman pangako sa bigas. Siguro magandang mag-compose ako. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Kasi ang ating Pangulong, ang galing mangako. He is a very promising president. Okay lang sana yung promising, yung lot of potential na gagawa ng mabuti. Yan, promising. Pag sinabihan ka, you are a very promising businessman. May pag-asa ka. Kailang itong presidente natin, promising president, puros pangako, karamihan na ipapako. Ano yung mga pangako niya? Isa-isayin natin. Pangako ng 20 pesos per kilogram na bigas, naging 60. Ngayon, ginawa niyang 41. Nako, ang dami kong feedback na natatanggap ngayon. Yung 41 pesos na bigas, hinasa haluan ng mga nadugmok o sirang-sirang bigas na may amoy na tapos mahirap kainin. Yun ang feedback na natatanggap ko through comments. So, wala, kalukuhan. Bumaba nga yung presyo, kailang yung quality naman grabing kababa ang quality ng 41 pesos bigas ni Mr. Promising President. Yan, palpak sa bigas. Ano ba? Yung SONA, kaya nating pababain ang presyo ng bilihin, bigas, karne, isda, gulay, asukal, dahil sa kadiwa. Isa rin yan, kadiwang palpak. Ang kadiwa ng ating promising president, nasa Metro Manila lang. Ang dami kong comments na nababasa. Wala sa amin sa Samar, wala sa Leyte, wala sa Pangasinan, wala sa amin sa Northern Mindanao. Ang tagal ko nang naghahanap ng kadiwa, wala akong mahanap. Ano ba?
yung hoarders and smugglers, your days are numbered. O, di ba? Parang promise din yon. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan. May kinasuhan daw, kailang ayaw naman nilang banggitin ang pangalan. Anong klaseng kaso yan? Ano pa? Ang daming mga pangako. Bayan, babangon muli. Pangako rin yun. Ang pangarap nyo, pangarap ko. Ay, nako. Okay, balik tayo sa senior citizen. Di ba may unang batas na naipasa na giving 1 million sa isang senior citizen na makaabot ng 101 years old. Again, that's isang kalukuhan na batas. Bakit hintayin mo pa ng 101? Dapat 100. Pwede na. Bakit? Kakaunti ang mga tao na makaabot ng 101. Kahit ngayong 100, kakaunti na ngayon. Kaya kalukuhan itong mga batas na ginagawa ng ating mga mambabatas. Ang aking auntie, 98 years old, umaasa kami na makaabot siya ng 100, but wala na. Bago lang siyang binawian ng Panginoon ng buhay. Wala na. So, maganda ang plano. Kailangan plano, I'm sorry to say, pampapugi lang yan na plano ng PBBM admin to pakita na mahal nila ang mga senior citizens. But in reality, to me, hindi. Kasi kung talagang mahal ng Pangulo ang senior citizens, sana hindi na siya nanood ng F1 Grand Prix sa Singapore. 410,000 pesos ang ticket niya. Nandyan pa si First Lady, nandyan si Speaker Romualdez, Congressman Marcos, nandyan ang mga gabinete, nandyan ang mga security. So, ilang milyon ang ginastos. Mahiya naman kayo, Mr. Pangulo. Ano pa, biyahe nyo sa abroad, billions na ang nagagastos nyo. Kakaunti pa ang nahikayat nyong foreign investors. Kung gumastos kayo, parang pera ninyo ang ginagastos ninyo. Pera yan ng mga taong bayan kasama ng senior citizen. Patunayan nyo na mahal nyo ang senior citizen. Ibigay nyo na yung 1,000 na increase. Baka next year, wala pa. So, I'm sorry mga kapwa ko senior citizen. Ako, sa awa ng Diyos, hindi ako apektado sa mga ganyan. Kayo po ang aking inaalala na sana pagtuunan kayo ng mas magandang pansin ng ating gobyernong ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na iilan lamang sa matitinding vlogger na talagang isinisiwalat ang kabulukan na nangyayari sa loob ng BIR dahil kung titingnan natin sobrang istrikto nila ngunit pero mga kaban ng bayan at pera ay kinukura pala nila. Kaya pala sobrang istrikto dahil may bahid na corruption sa kanilang mga background at talagang madali lang itong magamit ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte. Kaya hindi natin masisisi ang ating kababayan na talagang madismaya sa pamumuno ngayon dahil naman talaga talamak na ang corruption sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.